Okay, so nandito tayo sa area ng Darling Harbor. And I guess I'll show you around as a local since I've lived in this area for like 7 years now. Okay. Merong area dito na parang playground ng mga bata. Libre yan. Ang may bayad lang dito ay yung mga activity kagaya nitong itong nagja-jump sila. Naka-harness tapos parang may trampoline. O hindi trampoline eh. Pero parang yung harness kasi parang pang bungee jump. Ganun. So yan, may bayad yan. At saka yung carousel dun sa kabilang side nito. So sa dulo nitong pathway na to merong carousel eh. Yun, hindi yun libre. But everywhere else, itong area ng fountains, maraming nagsuswimming dyan kapag mainit. Tapos may playground pa rin dito. Tsaka mayroong splash area para sa mga bata dun sa other side nitong playground na to. Ito, yan. Part pa rin to ng playground nila. Tapos ayan yung carousel na sinasabi ko. Pero closed siya ngayon. Tapos itong area na to maraming kainan. So if you're looking for food, may Japanese, may Korean, may Chinese, may Makas, or that's what we call McDonald's here. Tapos may mga cafes. Meron din palang Thai dito, yung itong Dodi King. Thai food yan. Tapos katabi niya Japanese. Meron ding churrascaria dito, which is like parang meats na restaurant. Naka-skewer siya, malaking skewer, tapos malaking cuts ng meat. Tapos titipak-tipakin nila sa harap mo. Tsaka syempre, merong pub. Tapos itong malaking space na to, yung Tombalong Park, parating may events dyan. Ayan, tapos merong stage dito. May mga performances dyan. Nandyan din yung giant na TV kung saan pinapalabas yung mga football o kung ano man yung malaking event during that time. Like Australian Open, F1, ganyan. Tapos, pag naglakad kayo dito, so, dun tayo nang galing Dun tayo nang galing. If you walk up dito, dadating kayo sa Dixon Street. Ganda lang ng tama ng araw dun sa mga buildings. So, ito yung Dixon Street. Itong kahabaan na to, pag diniretso nyo to, gets you to Chinatown. Actually, part na to ng Chinatown eh. Ito na yung umpisa niya. Tapos, yan. Lahat yan, hilera ng mga kainan. Karamihan, mga Chinese and Korean. Okay, so ito na yung second part ng Dixon Street at yung actual na Chinatown. Bakit ang haba ng pila dito sa Haiti? So, pasok na tayo dito sa actual na Chinatown. Pero, may pupuntahan tayo. Ito, Sussex Center. Meron dyang food court na
kung naghahanap kayo ng budget na makakainan, dito kayo magpunta. Akyat pa kayo ulit ng sa second level ng food court. Yan, ang dami yan. Dumplings, Thai food, Chinese, Vietnamese. Daming options. Sabi ko sa inyo, 7 years na ako nakatira dito, diba? Pero ngayon ko lang na-discover na yung pinag-o-orderan ko pala ng pork bone soup or yung tinatawag nilang Korean hangover soup. Pag pinapadeliver ko sa Uber Eats, nandito lang pala. Parang mapapalaban tayo dito, ah. Tapos gabundok pa yung kanin. Well, buti na lang, malaki yung gutom ko. Medyo umaataka yung aking ADD, OCD, kung ano man, dahil hindi magkaparehas yung cubiertos. Anyway, baba natin ito, baka tumilam, sige. Okay. So, bali ito, yung pork neck, tapos napalambot na todo. Sarap ng sabaw. Hindi ko alam kung bakit siya hangover soup. Siguro pag lasing ka, gusto mo ng maanghang. Yung pagising. Mahirap lang siyang kainin kasi medyo kailangan mo talagang masarap to kainin pag nasa bahay para pwede kang magkamay. Tapos hindi na ako binigyan ng banchan, Sabagay, express kasi hindi naman siya restaurant talaga. Yung kinakainan ko na Don City, dadalhin ko kayo doon next time. I'm sure nadala ko na kayo. Hindi ko lang napakita kung paano pumunta. Pero doon, parang $3 yung difference na price nila. 21 to dito. 24 yung sa Don City. Pero yun, may banchan, nakaupo ka, refillable yung banchan. Kailangan hipan, mainit eh. Ito lang wala kang inuwi. Kasi usually pag in-order mo to sa restaurant, bibigyan ka nila ng extra na lalagyan ng dito wala. Pag Friday, merong food market dito starting at 4 p.m. Amoy na amoy yung durian. May mga nagbebenta ng skewers, may nagbebenta ng takoyaki, iba-ibang klaseng pagkain. Tapos meron din mga hindi naman food. Pero, syempre, ang ipupunta mo dito, pagkain.
Although medyo mahal ah. Yung Darling Square. Maganda siya talaga sa gabi. Lalo na kapag ka-vivid kasi mas maraming lights. Tapos yung parang beehive na building. So may restaurant sa baba, 'di ba? Pero yung level 3 and 4 niyan, library. Ayan o, makikita niyan merong nakalagay Darling Square Library. Parang kung mababasa from here. Ayan. Darling Square Library. Yung level 2, level 3 and 4 niya. Tapos yung level 1 and 2, puro mga kainan. Marami pang kainan dito sa paligid. Dito. At nandito din yung paborito kong ice cream shop, yung Lucina. Ang paborito kong flavor ay pistachio pralina. What color now? Yeah, my legs were bent slightly and not moving, and then when I finally did move them, they woke up. Good morning. So, lalabas tayo ngayon. And I am going to be a tourist in my own city. No, I've lived here in Sydney for 9 years now. And ngayon pa lang ako mag-whale watching. So, I figured, sama ko kayo. Na-inspire kasi ako nung nagpunta dito sa Sydney yung sila AJ and Mo Senson tsaka si JM Bangkisyo. So, sabi ko, ako nga tagal-tagal ko na dito, hindi ko pa nagagawa. So, let's change that. Okay, so nandito na tayo sa Circular Quay. And bago tayo mag-whale watching, mag-breakfast muna tayo. Nag-order na ako actually sa Hungry Jack's app. So, pipick upin ko na lang siya. Tapos, dito na rin kasi yung tag dito, pick up point nung ating whale watching. In case you're curious kung bakit kamukha ng Burger King ang Hungry Jack's. Kasi,
hindi pwedeng gamitin ng Burger King yung pangalan na yun dito sa Australia dahil nakaka-copyright siya sa isang maliit na Burger King na shop dito. So, kinailangan nilang magbigay ng bagong pangalan. So, kaya siya naging Hungry Jack's. Pero, in other parts of the world, Burger King talaga siya. So, meron namang sitting area dun sa Hungry Jack's, pero naka-close sila ngayon. So, naisip ko, uupo na ako sa malapit. Tapos, so, yung order ko, merong brekkie wrap, tsaka hash brown. Tapos, nagdagdag pa ako nitong nuggets with chips. Tsaka medium na latte. May time pa naman akong kumain. Good morning. Ito, local tip. Punta kayo dito sa Museum of Contemporary Art. Sa 4th floor merong cafe. Has the perfect view of the Opera House. Basta walang nakadock na cruise ship dito, makikita nyo siya. Maganda. This will build up a nice thick layer of blubber. So by the time they get months, they will be fully weaned off their milk and ready to find their own food. There they are. Progress to those calves. So as they're making their way back down, they hit that pool of water like Sydney. There are more predators here, so they will have an escort with them to keep that calf nice and safe.
nakabalik na kami dito sa Circular Quay. 3 oras din siya. May mga nakita naman kaming whale, pero hindi siya makalapitan. Makikita mo lang na bumubuga sila ng tubig na iipon sa blowhole nila. Yun na yung the best that we could get to. Hindi kami makalawit masyado kasi maalon din eh. Tsaka ang bilis nila. Bilis nilang gumalaw. Makikita mo na lang na nagbe-break yung tubig dahil sa kanila. Daming tao sa Circular Quay. Sabado kasi. Tapos merong nagpe-perform na indigenous Australian dito. Mabuti na lang naisip kong mag-puffer jacket ngayon kasi ang lamig. I mean, mahangin kasi. Iba yung lamig niya. So, meron ako nadaalang homeless person. Kasi hindi ko kasi nakain yung breakfast ko. Meron pa dito yung hash brown at saka yung breakfast wrap. Inalo ko sa kanya. Kasi nakita ko, nakalagay dun sa karatula niya. Kailangan daw niya ng tulong pang pagkain lang. So, bibigyan ko sana ng pagkain. Tumanggi. Meron daw siyang pagkain. Okay. Itong area between St. Andrew's Church and Town Hall, ang isa sa mga paborito kong locations dito sa city. May mga benches dyan sa gitna. And it's very peaceful kung walang nagrarala dito sa harapan. Start na ng school holidays kaya busy na yung carousel na yan. Daming tao dun sa playground. Naglagay din sila ng ice skating rink dito. Temporary lang yan. Kasi winter. Tapos, I think napakita ko naman na ito kahapon. Meron din dito yung hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero naka-harness yung mga bata. Tapos, tumatalon sila. Ganyan. Ayan o. Fly motion. Yun yung tawag nila. Anyway. Tapos, mukhang may fake snow na nagaganap dito sa may harapan ng ICC. Giniba nila yung Harborside Shopping Center para tayuan ng panibago. Tapos merong tinatayong hotel at saka residence dyan. Pero dito ay Arctic Activity Area, Winter School Holidays. Libre siya from 11 a.m. to 3 p.m. May mga TP, may pram parking pa sila around that water area. Naglagay din ng mga tables. Parang Christmas in July ang peg niya. Kasi tinan mo may mga Christmas tree pa. Tapos makita nyo doon, merong lalabas ng fake snow. Yan. May mga penguin ko, no? Tapos meron palang ano doon. Pwede kang mag-picture. Kaya nandito yung snow. Siyempre, opposite niyan yung mismong Darling Harbor. W Hotel on one side, Crown Casino on the other.